So, ang psoriasis o psoriasis ay isang immune skin disorder. Yung nangyayari, nagkakamali yung immune system natin, inaatake niya yung balat natin. Makati ito. Madalas nakita ito sa mga exposed na area ng katawan. Ang psoriasis, malaki ang genetic component, so madali talaga siyang mamana. Since walang gamot, stuck na tayo dito hanggang tumanda tayo, paano minamanage ang psoriasis lalo na dun sa mga mas severe na cases? Good day mga kababayan! Welcome sa isa na namang bagong episode ng Medico.ph at ngayon pag-uusapan natin ang isang sakit na fairly common, hindi naman delikado pero nakakapeste talaga pag siya ay nakasumpong at yan ang tinatawag na psoriasis o psoriasis. Hindi ko alam yung tamang maaring si Doc Bian na ang magsasabi sa atin. Friends, bago tayong magtuloy, i-invite lang namin kayo. Paki-check naman store.medico.ph. Flash sa screen, pero meron din link sa description. Doc, ano pong makikita nila dito? Doon yung mga collagen, yung mga vitamins, yung mga glutathione, and soon daw, darating yung turmeric natin at ang mga ibang mga herbal natin. Okay, kasama na dyan yung malunggay at iba pang mga natural na nilagay sa capsule form. So kung di niya pwedeng kainin araw-araw, pwede niya namang i-take na parang mga pills lang or parang mga supplements. So, lahat ng mga nagtatanong kung saan okay yung collagen, anong brand yung mga yan, pati glutathione, na-mention naman ni Doc, ano yung mga benepisyo nito. Check nyo lang, store.medico.ph, enter nyo sa Google Chrome nyo, sa Safari nyo, kung ano man yung browser nyo, madali lang pong hanapin. So, Doc Bien, diretsahan tayo as usual. Ano ba ang tamang bigkas? Psoriasis o psoriasis? Well, sa Tagalog, commonly known siya as psoriasis, no? In English, psoriasis. Psoriasis, yun tayo. Yes, no. So ang psoriasis o psoriasis ay isang immune skin disorder. So ang nangyayari, nagkakamali yung immune system natin, inaatake niya yung balat natin. At kapag nangyari ito, bumibilis yung paggawa ng bagong balat. Dahil nangyayari yun, nangangapal yung balat kung saan siya naapektuhan, maaring mag-cause ng pamamaga, pamumula, at pagkakaroon minsan ng mga parang kaliskis o silvery scales. Yun yung parang sikat na symptom niya, Oo, di yung ba? Kasi maputi. retang halata. Makapal, tas maputi, tapos nagbabakbak yun. Mm. Para silang mga kaliskis. At madalas, makati ito. At syempre, sa mga Pilipino, no, nakakahiya kapag lumalabas. Dahil madalas nakita ito sa siko, sa anit, sa batok, sa mga exposed na area ng katawan. Maaari din, in some cases, sa mukha, Sa mukha. sa palad, sa kamay, no? So, meron. At marami din namang kaso kapag severe na klase, maaari itong kumalat sa more than 10% ng body surface natin, no? So, maaari siyang kumalat at lumaki pa. So, yung parang matinding balakubak kasama rin? Oo, kasama siya, no? Dahil may mga forms ng psoriasis nang naapektuhan ay ang ating scalp. Okay. Mm. So, iba-iba sa bawat tao. Mm. Okay. Lahat ba ng tao may chance magka-psoriasis or may specific bang dahilan to or malas-malas mo lang kung namana mo? Well, ang psoriasis, malaki ang genetic component. So, madali talaga siyang mamana. Okay. So, kung meron ng mga magulang mo, madalas magkakaroon ka rin, no? Pwede ka rin magkaroon ng psoriasis. Ang psoriasis kasi ay chronic na condition. So, may mga time na wala siya, pero may mga time na babalik siya o magfe-flare up. Pero nalulunasan ba 'to o talagang Hmm. wala, pabalik-balik lang? Oo, ang psoriasis ay chronic na condition, so hindi siya talaga mawawala. Mm. Walang lunas o cure, pero merong pang-manage Okay. para hindi mag-flare up. Dahil yung pagfe-flare up o yung paglabas ulit ng psoriasis, no, marami siyang triggers. So, ang ilan sa mga trigger, number one dyan, stress. So, kung stress ka palagi siyang lalabas. Okay. Maaari rin, no, kung nagkaroon ka ng infection, pinaka-common, sore throat. Pagka nagkaroong strep throat, yung tinatawag na strep throat, maaring mag-flare up. Talaga? Yes, oo. Kahit nagka-sore throat ka lang? Dahil yun ay Okay. stressor din sa katawan, no, maaring yun yung maging trigger. At meron din naman kung nagasgasan ka, nasugat ka, maaring doon mag-cause na lumabas doon yung psoriasis, no? Doon siya mangati, doon siya magsimula ulit at nagsimulang kumalat. Emotional stress? Yes, Kasama? kasama siya, oo. Mm. Stress ka sa trabaho, may exams ka, Mm. so maaari siyang lumabas. Hindi ka nakakatulog, di ka nakakakain ng maayos, again, stressor siya sa katawan. So, maaari talaga siyang lumabas. At of course, dahil ito ay sakit na chronic, kahit na iba-ibang tao, iba-iba din yung trigger.
Okay. So, maaaring sa iba hindi naman stress yung trigger, maaaring infection yung trigger sa kanila. So, paiba-iba talaga. So, hindi mo siya mape-predict na hindi yan lalabas. Isa pa na common ay kapag pabago-bago ang temperatura. Madalas kapag palamig na. Common na yan 'pag November, December sa atin 'no, sa Pilipinas dahil medyo lumalamig na ang panahon. So, lalabas na siya ulit. Feeling ko ano, Doc Bien, well, ano, eto full transparency lang. Siyempre magpinsan kami ni Doc Bien. Pareho naming sakit 'yan. Tingin ko kasi may side kami ng pamilya na usong-uso sa kanila itong psoriasis na 'to. I think ano, medyo tagus-tagusan yung huli mong sinabi na 'pag nagbabago yung temperatura kasi Yes. ako 'pag nag-November, November na kasi, tapos nag-December na, yung gilid ng mga ilong ko, pati yung gitna ng mga kilay ko parang nababakbak. So, yun yun. Maari 'no. Although close siya 'no sa ibang mga skin conditions 'no, maaaring baka seborrheic dermatitis kapag nasa bandang mukha, common 'yun kapag mga oily na surfaces. Pero yung sa atin, yes, I can agree 'no, close to our heart ang psoriasis dahil ang pamilya natin mapag-psoriasis 'no. So madalas nga sa balat or anit yung mga nararanasan natin na So, mga rash. may na-mention ka dati sa'kin, well, darating din tayo dito, yung ketoconazole Na maaaring na makatulong. maaaring makatulong. Dapat laging nasa mga bahay natin 'yan. Lahat tayo magpipinsan. Anyway, yun, na-mention mo, chronic siya, autoimmune, tapos pabalik-balik. So, medyo para siyang yung mga sakit ng mga ibang tao na 'di ba yung iba 'pag autoimmune ang sakit nahihirapan magbuntis, yung iba naman sa mga joints nila atake. So, yun medyo ano yun, yung sa joints masakit talaga, 'di ba? Yung sa buntis, masakit emotionally kasi nahirapan kang mag-anak. Tayo, so medyo ano pa yung sa'tin, kumbaga Milder. milder 'no, Pero alam superficial mo pa. ba na ang psoriasis ay maaaring makaapekto sa joints? Sa joints Yes, din, oo, okey. even mga kuko mo puwede rin 'no. Ano nangyayari sa kuko? Gano'n din, so nagbabakbak, maaaring mabilis mabali yung mga kuko. Ay gano'n? Oh Mm. my God. Siguro 'no, sa mga depende sa case mo. Yung sa Yes, joints, joint depende. pain ang labas niya? Yes 'no, so Okey. meron tayong arthritis na dahil sa psoriasis. Ay gano'n. Yes, meron din. Common na tinamaan mga tuhod, ganyan, mga joints sa tuhod. Malas naman 'pag gano'n. Oh, Okey na yung mga mild sa balat na nawawala na. okey na pala tayo dito. Oo. Nama-manage naman. Okey, speaking of, so since walang gamot, stuck na tayo dito hanggang tumanda tayo, paano mina-manage ang psoriasis lalo na dun sa mga mas severe na cases? Sa mga magsimula siguro tayo dun sa common na management dahil may mga triggers 'to. Ang pag-iwas dun sa mga trigger 'no, yung number one na puwede nating gawin. Pero siyempre hindi naman madaling iwasan ang stress, di mo naman maiiwasan yung pabago-bago ng panahon 'no. Correct. Kaya ang pinakamaganda pa rin na gawin is kapag nag-flare or madalas yung pagfe-flare at hindi agad nawawala, kasi puwede yan tumagal ng linggo hanggang ilang buwan 'no, in severe cases 'no. At kapagka sobrang laki na niya or more than yun nga, 'pag more than 10% na ng body surface mo yung covered, maganda talaga umpisa pa lang ipa-check-up na sa dermatologist para ma-assess kung psoriasis talaga, baka naman iba palang skin condition. At kung na-assure naman na talagang psoriasis yan, commonly ang ibibigay lang naman ay mga moisturizers, tapos steroid na mga ointment or cream para ipahid, para mawala yung pangangapal, para mabawasan yung paggawa ng bagong balat. Tapos moisturizer dahil nga nagda-dry yung balat para maiwasan yung pagbabakbak. Dahil 'pag nabakbak, madalas nagko-cause yan ng pagkasugat at pagdurugo. Yeah. At in Kasi severe makati, yes, makati Minsan siya. makakalimutan mong meron ka, makakamot mo, dudugo. At yung pinaka-severe na case niyan kapag yung buong katawan naapektuhan, talagang nagbabakbak yan 'no, maaaring ma-ospital ka pa, ma-admit. At dahil kailangan kang suwero para ma-hydrate ka at kailangan madalas kapagka gano'n 'no, severe na, siyempre kung bukas yung balat mo maaari kang dapuan ng impeksyon. So, maaaring magkaroon ng impeksyon sa balat. So, once nilagnat, nagkaroon ng ibang simptomas, dapat talaga yung magpa-check-up, 'wag pabalewalain. Ito, tawag dito, yung sa mukha, para sa'kin madaling ano, i-treat kasi usually sa'kin, sa kaso ko lang naman, moisturizer, okey na, nama-manage siya. Pero nakakapeste talaga in my case, yung sa ulo kasi nagma-manifest siya as matinding dandruff attack, Anong best para dun other than I guess yung regular dandruff shampoo natin? Meron talagang mga medicated na shampoo. So, maganda magkonsulta sa mga dermatologist para bibigyan ka nila ng tama na gagamitin mo na medicated na shampoo para at meron din mga medicated lotion 'no, hindi lang yung mga hydrating lotion na meron tayo. Although,
makakatulong 'yun, malaking tulong yung mga lotion na moisturizing 'no, at paggamit ng mga mild na soap. Pero iba pa rin siyempre kapag yung may reseta na ng dermatologist na kailangan nating gamitin na shampoo at saka mga pamahid sa balat na lotion, kasi yun talaga yung makakatulong. Okay. So, tama ba na kung itong mga home remedies, yung mga tipong over the counter lang Hmm, daw sina-apply mo, kung sumapat na, okay ka okey na. na. Pero kung talagang napepeste ka pa rin, Oo, dermatologist ng oo 'no. konsultahin. 'Wag nang antayin na kumalat pa, lumaki pa, at Mm, nagdugo pa 'no. Kumbaga ano, kung alam mo na kung ano yung ibibigay sa'yo ng doktor, alam mo na rin yung bibilhin mo sa susunod na magfe-flare up siya. At mm. siyempre importante dito regular na nagpapa-check-up. Doc, ano ito, alam natin meron, I'm not sure kung ang tamang term is meron dalawang klaseng derma, yung aesthetic tapos yung nagti-treat ng skin diseases. Mhm. So, in this case, is it correct na yung nagti-treat ng skin disease dapat Hmm. talaga? Yes 'no, yung mga Paano natin dermatologist na madi-differentiate? well, commonly meron tayong tinatawag na aesthetic dermatology. Hmm, So, commonly naman yung mga sa training nila involved naman yon 'no, yung mga mm, sa sakit. Pero meron talaga tayo na dermatologist, board certified na dermatologist. mm. So, ang pagka gano'n yung nakalagay na board certified na dermatologist, sila ang nagte-treat ng mga skin conditions natin. Although yung ibang mga aesthetic na, dermatologist natin trained din sila 'no, sa mga iba-ibang sakit ng, sa balat. Okay. So, siguro ang kailangan nating alamin, itanong natin kahit dun sa receptionist lang na kung yung board certified na dermatologist yung pinupuntahan natin kasi Actually, dahil common naman ang psoriasis 'no, kung sino ang doktor na pinaka-accessible para sa iba nating mga kasama 'no, mm, na Pilipino kasi siyempre baka wala silang access pala sa yeah. mga dermatologist. So, kahit po sa mga GP, kaya po nilang i-manage 'yan. Oo, kung nasa rural ka siguro na Yes, sa mga health center, bumisita sa mga health center, magpakonsulta. Bibigyan naman kayo ng mga medicated na lotion at saka ng mga moisturizer na magandang gamitin, mga soap na magandang gamitin 'no, kasi mas maganda pa rin mild na soap 'no. mm, At kung hindi kaya talaga i-manage ng inyong general practitioner, ire-refer naman nila kayo. Magbibigay sila sa inyo na kung sino ang puwedeng puntahan. mm. Hmm. Kasi ano talaga siya, eh, 'no, like, kami meron kaming pinsan na severe talaga yung sa kanya mula pa nung teens niya na nagbabakwak, Hmm. namumula, yun kailangan na talaga ng doktor dun 'no? 'No, tsaka siyempre kapagka nag-flare up siya na medyo mas malala, talagang kailangan mapatignan. Paano Doc Bian kung ano, ikaw medyo minanas ka yung ano mo, yung psoriasis mo, may tama pati sa joints mo nananakit. Siyempre joints na yan hindi nasakop ni derma yan. Anong doktor ang puwede nating puntahan? Commonly kapag mga may arthritis 'no, at na-diagnose ka talaga na merong arthritis na dahil sa psoriasis, Hmm, madalas nire-refer ka sa rheumatologist, yung mga eksperto sa mga arthritis 'no. At maaari rin bibigyan ka ng mga pain reliever to manage yung pain initially. okey. Katulad din ni Doc Anthony, so ano sa mga joints, rehab medicine, minsan sa pain management puwede mo rin silang Hmm. konsultahin. Yes, oo. Madalas gano'n 'yun, hand in hand yung gamot, therapy 'no, para kapagka rehab 'yan, para magkaroon ng maayos na paggalaw yung mga joints na naapektuhan. Okay. So, gano'n pala yung nature niya. Hindi siya sakit na nahahawa, hindi siya dahil sa lifestyle mo. Although puwedeng ano ma-trigger, pero kumbaga kung meron ka, kung wala ka nito, 'di ba? Dahil nga heavy yung influence ng genetics Hmm. dito. I guess as a final, word of advice, anong masasabi mo Doc Bian para sa mga kababayan natin na maaaring nakaka-experience ng mga sintomas nito? Ang psoriasis po ay isang benign na skin condition 'no. Hindi ibig sabihin na benign ay na puwede na nating balewalain. So, kahit na ganito, na hindi naman 'to nakakahawa at pabalik-balik, dapat pa rin po ay magpatingin sa ating mga dermatologist para maagapan agad ang mga simptomas. Huwag na po natin antayin na tumagal pa yung ating mga skin conditions at huwag po tayong mahihiya dahil ito po ay sakit na nama-manage naman natin. And siguro ano, kung medyo na-iritable ka na at ano, kasi nakakabwisit talaga siyang sakit, eh. May makati, may mahapdi, tapos Mm. minsan ang tagal-tagal mag-ano, Matagal mag-resolve. siyang gumaling. Yes, 'wag magtiis ng sobrang tagal. Marami po na mga lunas ito or management techniques na simple lang naman and hindi naman kumbaga mauubos yung ipon niyo kung ipapagamot niyo. So, yun magkonsulta sa doktor and yung mga simpleng tips like stress relief or reduction ng stress tsaka yung, pagmo-moisturize po natin, kayang-kaya nating gawin yan kahit tayo lang sa mga bahay-bahay natin.
Anyway, this has been Glenn, the Managing Director of Medico.ph, along with our Resident Doctor and Resource Person, Dr. Bian Canlas. Sa ngalan po ng aking partner in health, si Dr. Anthony So, kami ay magpapaalam muna saying stay happy, stay healthy, and psoriasis free. Bye-bye!